Mga Kapadadyon Vlogs, another day is another vlog. Sa mga araw na ito, tara, samahan niyo kami sa aming outing. Dito lamang sa Jeddah, Saudi Arabia. Dahil Eid holiday ngayon, 4 na araw kami na walang pasok, kaya naisipan namin mag-swimming. At hindi lang kami, kundi may iba pa tayong kasama at mga kaibigan. Madaling araw pa lang, lahat excited na maligo sa dagat. Kanya-kanyang bitbit ng pagkain, tubig, soft drinks, at may ambagan din kami para sa sasakyan namin na nirentahan pa namin. Sa ganitong paraan kasi, kahit papaano, naging masaya kami sa loob ng isang taon bago ulit mauulit ang ganito. Pero kahit madilim pa lang, may napansin na agad ako na may lumusong at naliligo na. At agad nilapag ng kasama ko ang sapin para sa lagayan namin ng mga pagkain at inumin na bitbit namin. Tulong-tulong at may kanya-kanyang gawain para mabilis at matapos agad. Cellphone na nagsilbing ilaw namin habang nagtuto kami para sa inihaw na istong bangus at makapagkapit na rin. Sa ganitong oras kasi, sobrang lamig pa at parang ayaw na namin maligo. Kaya sinubukan ko muna na mag-ikot-ikot at napansin ko nga padami na ang dumating. Iba't ibang lahi pala ang nandito at may kanya-kanyang sasakyan. At may napansin din ako, isang sasakyan na puno ng pagkain at kape at kung ano-ano pa ang pwede kang bumili. At ito nga, may napansin tayong isa na namang sasakyan na nagtitinda ng ice cream. Nakakatuwang pagmasdan, pero yung kasama ko hanggang ngayon hindi pa rin nakapagsindi. At yung kasama ko naman ay nilalamig at biglang kumakaway. Napansin niya ako na nagbablog ako. At may napansin din tayo dito na lamig, nagbukot. At yung mga kasamahan ko, ayan, marami pala kami ngayon. At lahat halos nilalamig na. Pero yung namin, inihaw, hanggang ngayon hindi pa rin napausok. At yun nga, napansin natin na may naliligo na at lamig na lamig. Ang oras na ito, parami na ang mga tao. May kanya-kanya na nga ang pwesto ang mga kasama ko. Yung iba naman naglalaro. Pero yung iba naman nag-aabang pa kung kailan kumulo yung tubig. At ako naman ay namamasyal, ikot ako ng ikot dito kung ano yung mapapansin ko at naibablog. Kaya dito sa bandang ito, wala akong halos nakita na meron tayong mga kapwa Pilipino. Ang meron lang dito, ang nakikita ko lagi, ay nagsidatingan na nga yung iba't ibang lahi. Iba't ibang sasakyan din ang nandito. Kaya nakakatuwa lang sa ganitong pagkakataon. At yun nga, sinubukan ng iba na maligo pero talagang ako ayaw ko dahil sa sobrang lamig. May mga bata din pala nandito. Kaya nakakatuwa lang itong public beach na to. Walang bayad pero dumami naman ng tao kasi nakaraang taon. At hindi lang natin pwedeng i-focus yung ating camera kasi bawal nga sa ganitong public ang magsi-cellphone o magkumuha ng camera ng video. At yun, sa ngayon ay pakunti lang ang naliligo. Hindi pa ganun kadami. At yan ang ating mga may Pakistani, ako napapansin. May mga Yemeni naman. May mga Indiano. At hinahanap ko kung meron tayong kapwa Pilipino na nandito. At may napansin nga ako sa bandang gilid ay meron din pala. At itong iba naman, ito yung mga Saudi. Mahalos hindi talaga nila pinapansin na sobrang lamig ng dagat. Tuwang-tuwa pa sila. Kaya ako naman, ikot lang ako ng ikot at naghanap ako ng magandang papagkunan ng video at mga kasamahan ko talagang nilalamig na. At yan, ang iba ay wala talagang damit. Pero alam nyo ba, napakaganda dito maligo. At puti rin ang buhangin. At yun, nag-enjoy na nga, naliligo sila. At parami na ang mga tao na nandito. Dahil public beach ito, sino ba nag-akala na ang Saudi Arabia ay meron palang dagat? Sa pag-aakala ko talaga na ang Saudi Arabia ay desierto lang. At yung kasama ko si Do It Yourself, siya pala yung nakatuko na mag-ihaw ng isda. Bangus pala yung bitbit namin. Pero alam nyo ba, muntik na kami dito mahuli. Dahil pinagbawal pala dito na mag-ihaw dito sa tabing dagat. Mabuti na lang, naintindihan kami, pero pinapalipat kami. At sino ba nag-akala na ganito kadami ang mga liligo sa ngayon? Nag-i-enjoy sila at kanya-kanyang grupo. At yun nga iba talagang
hindi na sila nahihiyang hubad ng kanilang damit kasi ang pagkakaalam natin basta nasa Muslim country tayo ay napakasensitibo nila pagdating dyan. Pero sa ngayon dahil modern na at marami na talagang nagbabago at pinagbago dito sa Saudi Arabia, ngayon pwede na tayo makikihalubilo sa kanila. Pero dati bawal talaga kapag may family. Alam nyo ba, dito sa Saudi Arabia meron din silang paliguan na puro babae lang o puro pamilya lang, bawal ang bachelor. Meron din mga araw na pwede ang bachelor at bawal din ang mga couples. Iba-iba ang mga tradisyon nila at kanilang mga rules na nandito sa Saudi Arabia. Dapat marunong tayo makikiramdam. Yun talaga ang kanila tradisyon dito sa Saudi Arabia, lalong-lalo na sa Muslim country. At yun, napapansin nyo, iyan ay mga Saudi. At sila naman ay hindi na nahihiya maghubad. Talagang tanggap na nila ang pagbabago sa panahon ngayon. At kami naman natutuwa pero hindi talaga namin kaya maligo pa. Hinihintay pa lang namin magpakulo ng tubig para makapagkape na agad. At sila naman nag-i-enjoy sa kanilang paliligo. At yung iba naman talaga ay yan, kumukuha ng video, pictures, at yung iba naman talaga hindi na makalusong dahil sa sobrang lamig sa panahon ngayon. At yung mga kababayan natin na nandito at yung iba naman ay mga kasama ko talaga yan, mga kaibigan namin, mga kapitbahay namin, kasi 4 na oras naman kami wala, 4 na araw naman kami walang pasok, kaya nagkatipon-tipon o nagkasama-sama kami. At yung iba naman may grupo katulad nila, may grupo din sila, ibang lahi din yan, Pakistani at iba pang mga nationality na nandito. Kanya-kanyang grupo, kanya-kanya rin pupunta dito. Public beach pala ito ng Jeddah, Saudi Arabia, kaya marami talaga naiengganyo. Bukod sa malinaw ang dagat at maputi ang buhangin, ay talaga mag-i-enjoy ka dito. Kaya nga kami dito, pangalawang beses na namin pumunta dito. Yung mga kasamahan ko naman, dahil masisipag sila magluto, masisipag din sila talaga na mangulikta ng mga pagkain at kung ano pa para lang magkasama-sama. Actually, dito lang kami nagkakilala nito ng ating mga kababayan. At hindi na nga mapipigilan ni Do It Yourself, yung ating kasama sa trabaho na kumanta. Kaya napalingon na lang yung ating mga kababayan at ang ibang lahi kung sino yung kumanta. At may napansin din tayo dito, sinasabayan tayo ng pagsayaw, ang kanilang sayaw na tradisyon. Ayan, kung gaano sila nag-enjoy. Alam nyo ba, sobrang kulit ang mga ito. Yung sound system na yan ay sa ating kababayan, kaya inaagawan nila. At yan, nagkakaintindihan din sila at nagkaroon din sila ng grupo. Sobrang saya nila dito, sa totoo lang. Ngayon lang din ako nakakita ng ganitong sayaw. Meron din pala silang ganitong tradisyon na sayaw. At yan, napapaindak ng iba. At tuwang-tuwa naman yung mga kasama nila. At marami nga nagbi-video, kaya ako, sumabay na rin ako pag-video. Dahil siguro naman hindi bawal. So habang pinapanood sila na nagsasayaw, naiinganyo yung iba at nagsasayaw na lang din. Sinasabayan na lang din sila. Maya-maya kakanta yan. Kasi ganun sila kasaya sa ganitong pagkakataon. At alam nyo ba, at dahil marami na silang napapansin at pinagbago ang kanilang lugar o dito sa lugar na to, kaya hindi natin maiwasan na makakita tayo ng ganito. Pero at least nag-i-enjoy sila. At least talagang nakuha na nilang mag-enjoy. Kasi alam nyo naman, napaka-stricto dito. Pero yung kasama ko naman, inagawan din ng mikropono. At yun nga, ibang lahi na ang kakanta. So subukan daw niyang kumanta. Kaya binigay na lang din ng aking kasama. Ay hinayaan na lang niya na kumanta. Pero sabi nga namin, kapag yan ay makulit, taasahan nyo, hindi na yan ibibigay sa'yo hanggat hindi maglubat. Kaya hinayaan na lang din ang kasama ko na kumanta. At ako naman, hindi naman siya pumalag.
na kinuhanan ko siya ng video. At dito lang talaga ako natutuwa na ganito din pala. Parang may napansin ako na ganitong sayaw sa ibang tribo natin. 'Di ba? Yung paindak-indak lang, patalon-talon, at nagse-circle. Ganun sila kasaya. Ganun na paano nila ipinagdiwang itong Eid holiday. Kumbaga sa atin ay Pasko, sa kanila ay Eid holiday. At darating ng mga buwan naman, magkakaroon din sila ng pagbabago ng taon. Pero sa susunod pa yun, baka May or June. Kaya abangan nyo na rin, magkakaroon din naman kami ng pagsasama-sama na aming mga kaibigan. At yun nga, kumakain na kami dito, kanya-kanya na ng pagkain. Bahala na yung iba kung paano sila kukuha ng pagkain. Nagsalo-saluhan namin dito ang pagkain. Marami kami mga pagkain na dala. May mga adobo, may mga spaghetti, may kilawin, may kanin, at iba pa. Talaga ang dami namin pagkain. Ang dami din namin mga soft drinks. Ayan, nagsitayuan lang ang kumakain ng mga kasama ko. At ako naman, hindi pa naman ako masyadong gutom. Kaya ayun, nagbibidyo-video muna ako. O, silip, kain muna kayo. Ayan, aking mga kasama sa trabaho, mga kapitbahay namin, mga kakilala namin, mga kalaro namin sa basketball. At yan, kanya-kanya na lang talaga dampot. Dahala, wala na, hindi na kailangan dito mahiyain ka. Dapat pagkain, kain, para busog na. Pagkatapos noon, may napansin kaming kabayo. Ang ganda, talagang namamangha ako sa kabayo na to. Ang linis, ang tintab ng kanyang balat, at sobrang laki. Ayan, pumunta kami dito at magtanong kung pwede magpa-pictures o kaya sumakay man lang. O magkano kaya ang isang oras o paano ba. Then lumapit na kami ng aking kasama na vlogger. At talagang namamanga kami sa laki ng kabayo. At ang ganda lang ng hubog ng katawan. Pero naunahan kami, may nagre-renta na rin pala. Kaya kinuhanan ko na lang ng video. At may napansin pa kami isa, kaya nilapitan na namin, baka sakaling kami ang mauna. Ayan, ang aking kasama na vlogger, si Do It Yourself, ay tuwang-tuwa din na nakakita. Gusto lang namin magpa-picture o kaya sumampas sa kabayo, sa likod ng kabayo. At yan nga, pumayag naman siya kaso 15 reals daw. Ibig sabihin, no, nasa 200 plus pesos. Pero tinawaran namin, sabi namin magpicture lang kami o kaya sumampa lang kami sa kabayo. At pumayag naman kasi dalawa kami. So mauna muna yung aking kasama kasi takot na takot ako. Ang laki pala, oh, ang haba, ang ganda ng balat, di ba? At ang talagang makisig na makisig yung kabayo. Siguro alagang-alaga talaga ito. Kaya yan, ako na ang kumuha ng video sa aking kasamang vlogger. Sige, sampa ka na dyan bro. At ako na ang bahala. Ayan, tuwang-tuwa na nga siya kasi first time din niyang makasampa ng kabayo. At ako naman mamaya pagkatapos niya. At yan, iikot lang pala yan. Yun lang pala, tapos magbabayad ka ng 10 reals. Ibig sabihin 150 o to 160 pesos. Isang ikutan lang. Dadalhin ka lang doon sa pinakamalayong konti at babalik na naman at yun na yun. So habang binibidyo ko siya, ako naman meron din akong hawak na kamera para kahit papaano magkakaroon kami ng souvenirs. At yun nga, talagang nakakatuwa lang, no? Ang ganda. So kinakabahan ako dito kung ako na naman ang sasakay. At yun nga, tuwang-tuwa yung kasama ko. So sabi ko, sige, mag-enjoy ka lang at kukunan kita. At yun nga, habang kinukuhanan ko siya, iniisip ko na agad, paano pa kaya kung ako na ang sasampa sa kabayong yun. Sobrang laki, baka hindi ko kakayanin at baka hindi ako makasampa o baka hindi ko aabot doon sa likod ng katawan ng kabayong yun. Pero yung aking kasama, walang kakaba-kaba, binitawan. At natakot ako bigla dito, baka biglang naman tumakbo yung kabayo. Pero wala lang, sige. Tawa lang siya ng tawa dyan, pero ako kinakabahan na talaga ako. Pero di ka naman siguro yan babayaan ng mamang na nagdadala ng kanyang alaga. Yung kasama ko naman, enjoy na enjoy talaga. Sabi ko, sige, pagkatapos mo, ako naman. At malapit na rin na matapos yung minuto mo, kaya magbabayad ka na lang din.
at pautang na lang din ako. At yun na nga, ako na naman ang sasampa. Kaya sabi ko sa kanya, kunan mo ako para magkaroon ako ng ano. Sabi niya, wag kang umikot sa likuran ng kabayo, baka matadyakan ka, sabi ng mama. Kaya yan, sinubukang sumampa ko. Oops, ayan, kayang-kaya ko pala. Pero ang haba pala o ang tangkad pala niya. O kaya, natakot ako baka bigla na lang tumakbo yung kabayo. Pero sabi naman ng mama, huwag kang matakot, hindi yan tatakbo. Pero ako, takot na talaga ako. Sana naman hindi tumakbo itong kabayo na to. Paano na lang pag tumakbo ito? Pero dito, first time ko talaga. Sobrang tuwang-tuwa ako dito. First time ko na ride ako ng horse ng ganito katindi. Ang ganda lang, ang kinis ng kanyang balat, ang kisig, ang tibay. Kaya hindi ko alam kung paano at anong gagawin ko dito. Basta ini-enjoy ko na lang na may kaba. At yun nga, sabi ko sa kanya, tama na. Pero hindi pa rin siya tumigil. Inayaan pa rin niyang hilain yung kabayo. At bigla naman niyang binitawan. Naku po, sa sobrang kaba ko, baka bigla. Sabi niya, hindi yan. At ayaw ko talaga. Sabi ko, wag. Basta, hawakan mo lang. Ayaw talaga niya. Sabi niya, hindi yan, huwag kang matakot. Sabi ko, hindi. Basta ako, takot ako dyan. Ayan, binitawan lalo. At ako naman, tawang-tawa ko dyan kasi sa sobrang kaba ko. Sabi niya, hindi, huwag kang mag-alala. Ang aking kabayo, ang aking alaga ay hindi yan tatakbo. Pero alam niyo ba, yung pakiramdam ko talaga, sana naman, huwag lang siyang tumakbo. Pero sabi ko, bababa na ako. Ayaw pa talaga niya. At yun, bumaba na nga tayo at may napansin tayong dalawang nagkakarera. Sabi ko, ang ganda naman at ang galing nilang magkarera ng kabayo. Pero kinuhanan ko sila ng video, pumayag naman. At alam niyo ba kung ganito pala ang kabayo kapag talagang sanay na sanay kang magpatakbo ng kabayo. At ang ganda talaga ng mga kabayo na nandito ngayon. Napaikot-ikot, naghahanap ng customer kasi nga may bayad pala. At yun, dahil sa tuwa ko at ngayon lang ako nakakita talaga ng ganitong kabayo, ayan, napatigil ako. Hinintay ko talaga matapos sila at mag-enjoy na magbarkada. At yun naman, tuwang-tuwa din siya nung napansin niya. Kinuhanan ko siya ng video. Ayan, at sinabihan pa niya ako, kabayan. Sabi ko, wow, ang ganda naman ng kabayo na yan. Ang kisig nga at ang linis. Kahit ang laki ng karga niya, kayang-kaya niya sa laki ng katawan na yan. At yun, tatapos na rin ang aming outing. Babalik na rin kami sa aming accommodation. At dahil hindi kami nakaligo, yung iba lang, siguro mga 4 o 5 lang ang nakakaligo na mga kasamahan ko sa aming outing. At ako, ay hindi talaga ako pwede maligo dahil sa sobrang lamig at yung mga kasamahan ko. Kaya ayun, tapos na naman ang aming maligayang araw. So maraming salamat mga Kapadadyong Vlogs. Please like and share and comment sa bawat video na inyo na napapanood. Salamat sa inyong suporta. Maligayang araw po sa ating lahat. God bless. Bye-bye.